Ang nakakatakot na hula ni Windra Fortune kay Rodrigo Duterte at sa bansa. Makikita sa hula na si Tatay Digong ay dumadaan sa matinding pagsubok, sobrang payat, may kahinaan sa kalusugan, at may mabigat na responsibilidad na nakaambag sa kanyang kondisyon. Kasabay nito, may direktang epekto rin sa bansa ang kanyang kalagayan, lalo na sa ekonomiya, kalikasan at politika. Panglima, pagpayat at kalusugan ni Duterte. Ipinakita ng tarot umano ni Windra Fortune na si Tatay Digong ay sobrang payat at mahina ang katawan. Maraming ulat mula sa mga dumalaw sa kanya sa ICC ang nagsasabing halos skin and bones na lamang siya at makikita ang hirap sa bawat galaw. May malinaw na senyales ng karamdaman sa dugo, sirkulasyon at puso, bagay na nagdudulot ng pangamba sa mga taga-subaybay. Ngunit sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, patuloy siyang guided ng Divine Providence at lumalabas sa tarot ang tinatawag na Golden Path, simbolo ng proteksyon at tamang direksyon. Ang hula ay nagpapakita rin na kahit mahina, may liwanag na gumagabay sa kanya at may taong nagmamasid at nag-aalaga sa kanyang kalagayan. Pang-apat, pamilya at paninindigan. Nakatuon daw ang hula sa pamilya at paninindigan ni Duterte. Ang pamilya niya ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa kanyang buhay. Ipinapakita ng tarot na kahit may galit o tampo sa loob ng pamilya, nananatiling matatag at matibay ang kanilang paninindigan. Ang kanyang anak, partikular ang panganay, ay handang harapin ang lahat ng hamon upang protektahan ang kanyang ama. Ang koronang lumalabas sa tarot ay simbolo ng pananampalataya, moral na karangalan at posibilidad na maibalik ang dignidad ng kanilang pamilya sa mata ng publiko. Ang hula umano ay malinaw na sa level na ito, hindi lang pisikal na lakas ang kailangan ni Duterte, kundi pati ang emosyonal at moral na suporta ng kanyang pamilya. Pangatlo, kapangyarihan at influence. Lumalabas ang konsepto ng kapangyarihan at impluensya. Ipinapakita daw ng tarot ni Windra Fortune na ang mga nakapaligid kay Duterte, kabilang ang mga caretaker at mga taong may mataas na posisyon, ay may malaking papel sa kanyang posibilidad na makalaya at maprotektahan ang kanyang sarili. Dalawang Pilipino ang nakikita sa tarot na may kakayahang magdala ng solusyon para sa kanyang kalayaan. May mga hadlang tulad ng pera, political intrigue at manipulasyon, ngunit ipinapakita rin ng tarot na darating ang hustisya sa tamang panahon. Sa hula daw na ito, nakikita natin ang strategic na aspeto ng kanyang sitwasyon, hindi lamang personal, kundi pati sa political at legal na dimension. Pangalawa, malawakang epekto sa bansa. Sa pangitain daw ni Windra, nakatuon sa malawakang epekto ng sitwasyon ni Duterte sa bansa. Ipinapakita ng tarot na may tatlong pangunahing problema na pwedeng lumitaw kung hindi maayos ang kalagayan ni Duterte. Una, kalikasan. May mga natural na sakuna o anomalya na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mamamayan. Pangalawa, ekonomiya. Babagsak ang ekonomiya, mawawala ang tiwala ng mga investors, at pwedeng magdulot ng krisis sa bansa. Pangatlo, pamahalaan at politika. Maraming gulo, protesta at kawalan ng respeto sa gobyerno kung hindi maayos ang sitwasyon. Ang nagpapakita na ang pisikal at legal na kalagayan ni Duterte ay may direktang epekto sa bansa. Hindi lamang siya ang nakasalalay sa sitwasyon, ang bawat aksyon o pangyayari sa kanyang paligid ay may domino effect sa ekonomiya, politika at kalikasan. Ito ay malinaw na paalala na ang kalusugan at kalagayan ng isang leader ay hindi lang personal na usapin, kundi may pambansang epekto. At ang ating number 1, legacy at kapalaran. Nakatuon umano ang hula umano sa legacy at kapalaran ni Duterte at ng kanyang lahi. Ang tarot daw ay nagpapakita ng salitang tila nagpapaalam na ang pangunahing alalahanin ni Duterte ay ang inang bayan, hindi ang sarili. May simbolo ng liwanag at daan patungo sa araw, ibig sabihin, ang kanyang lahi o pamilya ay maaaring magbigay ng positibong kontribusyon sa bansa, kahit hindi na siya ang makakabalik bilang leader. Ipinapakita rin na anumang galit o pinsalang naranasan niya ay may posibilidad na balikan ang mga kumalaban sa kanya, ayon sa batas ng karma o cosmic justice. Ang hula ni Windra Fortune ay paalala daw umano na kahit may takot at pangamba, may nananatiling pag-asa at proteksyon sa kabila ng lahat.
Kaya't sa kabila ng takot, pangamba at uncertainty, may pananatiling pag-asa. Ang hula ay paalala na bawat pagsubok ay may aral at bawat pagbabago ay may dahilan sa mas malaking plano ng buhay at bansa. Ang 10 nakakatakot na hula ni Stargazer para sa taong 2026. Si Stargazer ay kilalang tarot reader at mystic na nagbabahagi ng mga prediksyon tungkol sa politika, showbiz, kalikasan at ekonomiya. Kilala siya sa kanyang malalim na pananaw at kakayahang makita ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Pang-10, politics at power struggles. Ang taong 2026 ay magiging taon ng malalakas na labanan para sa kapangyarihan. Maraming leader ang magtatangkang manatili sa posisyon kahit na mali ang intensyon para sa bansa. Ang bansa ay lulubog sa kaguluhan dahil sa mga taktika at manipulasyon. May pagkakataon na ang isa sa mga leader ay mawawala sa tanaw ng publiko sa misteryosong paraan. Pang-siyam, alliances at betrayal. Magbabago ang mga kaalyado at maraming magtataksil. Ang tiwala ay mawawala at ang mga nakatataas ay pwedeng mapahamak. Ang betrayal ay magiging dahilan ng gulo at kaguluhan sa politika. Isang alyado ay pwedeng mabunyag ang lihim na makakapagwasak sa buong kampo. Pang-8, rebellion at insurgency. Lalakas ang aktibidad ng rebel groups and insurrectors. Ang ilang lugar ay makakaranas ng kaguluhan at maraming mamamayan ang maaapektuhan. Ang instability ay maaaring humantong sa mas matinding karahasan. May mabibiglang pag-atake na magpapakilos sa takot sa buong bansa. Pang-7, abuses at underground movements. Magiging lantad ang abusadong leader at underground movements ay susubukang baguhin ang pamahalaan. Maraming tao ang maloloko o maliligaw ng impormasyon. Ang mga maling aksyon ay babalik sa mga gumawa nito. Isang lihim na operasyon ay pwedeng magdulot ng matinding kaguluhan sa lungsod. Pang-6, isang business tycoon ay magkakaroon ng seryosong sakit habang isang nepo child ay magiging controversial. Sa showbiz, actors at singers ay magkakaroon ng health issues at skandalo. Ang isang male personality ay pwedeng masayang at mapahiya sa kanyang ambisyon. Ang ilan sa mga sikat ay pwedeng biglang mawala o makulong sa malaking iskandalo. Pang-5, natural disasters at environment. Ang Mount Bulusan ay may aktibidad, may sunog at aksidente sa iba't ibang lugar. Flooding, itim na tubig, at exodus ng ibon ay magdudulot ng panic. Ang mga kaganapan ay magwawasak sa ilang komunidad. Isang biglaang kalamidad ang pwedeng pumatay o magdulot ng mass panic sa maraming lugar. Pang-4, international conflicts. Patuloy ang Arabic conflicts at aktibo ang Kurdish rebels. Magkakaroon ng bombing sa airport at market, pati na rin malakas na lindol sa Japan. Ang global unrest ay lalong magpapahirap sa mundo. May malalaking bansa na pwedeng biglang magdeklara ng aksyon na magwawasak sa rehiyon. Pang-5, economy at global effects. Maraming negosyo, kabilang ang malalaking department store, ang magsasara. Ang corruption at political instability ay magdudulot ng malaking pagbagsak sa ekonomiya. Ang mamumuhunan ay mawawala ng tiwala at pananalapi ay maaapektuhan. Maaaring mawala ng trabaho ang milyon-milyong tao sa biglaang economic collapse. Pang-6, sports at education. May isang athlete na pwedeng maging future Olympian, ngunit maraming kabataan ang maaapektuhan ng kalamidad at kaguluhan. Ang talent at education ay magiging kanlungan, ngunit limitado ang epekto nito sa nakakatakot na sitwasyon. Isang promising athlete o estudyante ay pwedeng mawala o masaktan sa trahedya. At ang ating number 1, unifying message. Ang tanging pag-asa ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at panalangin para sa discernment. Ang tunay na kalaban ay corruption at kung hindi kikilos ang bansa, mas lalalim ang kaguluhan at krisis sa taong 2026. Kung hindi kikilos ang mga tao, ang bansa ay pwedeng tuluyang maguluhan sa sunod na taon at maraming buhay ang malalagay sa panganib. Mangyari man o hindi ang mga hula, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikaw, alin sa prediksyong ito ang pinaka nakakatakot o siguradong magaganap? I-komento mo sa ibaba. I-like ang video, i-share mo sa iba, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.